May nagtanong sa akin, good day po, Boss Rai. Watching po, Boss Rai. Pag ang online lending app ay nagsampa ng small claims, nakakaapekto po ba ito pag kumuha ka ng requirements gaya po ng NBI, police clearance? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Alright. Ayan po, no, yung laging katanungan po ito, no. Kasi isa to sa mga panakot, no, ng mga abusadong online lending apps, no. Tsaka po ito yung kadalasang pinaniniwalaan po ng ng mga kababayan po natin no. Yung may epekto ba sa sa mga records, sa mga police clearance, NBI, makukulong ba? No, yan ho yung sasagutin natin ngayon. No, para ho once and for all nyo na maintindihan nyo po, no, kung ano po ba yung mga pwede lang humangyari sa inyo pagka ho tayo hindi pa lang nakakabayad sa mga abusadong online lending apps na to. Okay, pero bago ho yan, no, pasensya na ho kayo hindi ho ako nakapag-upload kahapon dahil talaga medyo masama ho ang aking pakiramdam. Ipinahinga ko lang ho muna, and then ito po yung tungkol dun sa video natin 2 days ago with regards po dun sa na-raid na abusadong online lending apps. Okay, ulitin ko lamang po, pagka po kayo ay nakapagsampa na ng reklamo dyan, no, sa abusadong online lending app na yan, at pinatawag po kayo, puntahan nyo po at tuluyan po ninyo, paglaanan nyo po ng oras. Please lang po. Kasi po, pag yayang pinalampas nyo na naman, hindi nyo na naman pinuntahan, at wala na naman nangyari doon sa pagod po ng ating mga mga sangay ng gobyerno na gumawa po ng raid na yan, ng PAOK po, tsaka po ang NBI, mawawalan po ng saysay. Kasi hindi ho mare-raid yung mga yan kung wala ho kayong complaint. Okay po, kayo rin naman po ang naging dahilan doon sa mga nag-complain, kaya po na-raid yan. At tsaka po syempre sa tulong po nila Madam Kikay. O di po ba? Shout out po kay Madam Kikay, tsaka sila Kajani. Nga po pala Kajani, congratulations sa 10,000 subscribers. Masaya ako sa iyo, kaibigan. Yan. Shout out sa iyo. Okay. Makabalik tayo. So, pagtuunan niyo po ng pansin. Importante po 'yan. Okay, kasi sinimulan niyo na So, tapusin niyo na ho. No, paglaanan niyo po ng panahon. Pag kasi inimbitahan ko kayo, kung pinapunta kayo somewhere, let's say sa PNP or sa kung saan man po, puntahan nyo po, no? Kasi ipipresentan nyo yung nyo Tapos syempre may mga preliminary investigation para magtuloy-tuloy. Kasi hindi ho natatapos din yun. Nasa simula pa lang ho tayo. Yung journey na yan. Kasi ang pagsasampa po ng complaint, no? Hindi ho yan natatapos, no, doon sa na-raid. Hindi ho. Kailangan ho yan, pag pinatawag kayo at sa preliminary investigation, nandun kayo para matuluyan. Kasi ho, para makaangat sa korte at masampahan ng kaakibat na kaso. Okay, para matapos na ho. Huwag ho tayo puro simula, nandyan na tuluyan na ho natin. Okay, sagutin po natin yung inyong katanungan. Okay, ang inyong katanungan is kung may epekto po ba, or makaka-apekto yung isinampang kasong small claims po ng online lending app sa inyong NBI at saka police clearance. Ganun lang po yan, no? Kasi ang usaping tawag dito, yung pagsasampa ng small claims po, no, is usaping civil. Okay, so ibig sabihin po niyan is wala pong epekto yan, no? Kung magkaroon man po ng ng kasagutan o desisyon ang korte diyan, si judge, no? Kung magkaroon sila ng desisyon, wala hong epekto yan sa sa NBI o sa police clearance. Or even hindi ho kayo makukulong diyan. Kasi usaping civil po yan Not unless po, no, kung yung isinampang kaso at nanalo sila is pagpapatalbog ng cheque or yung tawag dito yung estafa. Ayan po, may kulong kasi may criminal liability po yun Okay po, pero pagka po yan is small claims, usaping civil, so ho yan, kumbaga mediation, wala nga pong abogado dyan Okay, ang pinag-uusapan po sa small claims is yung 1 million pababa po na utang. No, yan po yung nasasakop ng small claim. So,
Pagka po nagsampa sila ng ng kasong ganyan, bibigyan kayo ng sampina, pagpunta nyo ron, mag-uusap po kayong dalawa. No, yung pong nahiraman at yung nahiraman tsaka po yung yung nanghiram. So sila po mag-usap, mediation. Pagka meron po silang na pagkasunduan kung paano babayaran, magkano, okay na yon, a-approve ni judge yon kung pabor silang parehas doon. Kung wala ho silang napag-anuhan, si judge po ang magdidesisyon. Okay, ngayon, for example po, natapos na ni judge, di ba? Hindi ho natupad. Yung pong nanalo, na lending, kung magsasampa man siya mananalo, po pwede hong mag-file ng writ of execution para po mapuntahan ni judge kung ano man po yung po pwede garnish. Okay. Ito po ngayon yan, napakalaking katanungan. Ito po bang mga abusadong online lending apps na ito makakapagsampa ng small claims? Ang kasagutan po, hindi. Bakit? Kasi po, kung itong mga abusadong online lending apps na to, may nilabag po sa batas, hindi hututungtong ng korte ang mga bugok na yan. Kagaya ho nung sinabi ko doon sa nakaraan ko pong video, mahihirapan po yung mga sinasabi ng legal department gawin yung kanilang trabaho. Bakit? Kasi sinangharas na sila. Kalaki-laki ng interest rate. Di po ba yung mga batas na yung Data Privacy Act natin o yung Consumer Act of the Philippines natin, yung The Truth in Lending Act natin, napakarami ho. No? Nung nung nilabag nila. So, hindi ho tutungtong sa korte ang mga bugok na yan. Totoo po yan. Dahil sila lang ho mapapahamak. Baka sila pa magbayad. Di ho ba? Kaya nga nakita nyo, magpapadala lamang ng message sa inyo. Ano nakalagay? Sa aming online lending app po. Diba? Hindi yung nagpapakilala. Kasi, ayaw nilang ma-identify na sila yung nanghaharas, sila yung nagpapadala ng mga ganitong klaseng mensahe. Kaya huwag ho kayong matakot. Kung kukuha kayo ng requirements tsaka ng NBI tsaka police clearance, huwag niyo intindihin na na magkakaroon kayo ng record pagka patungkol sa utang. Ulitin ko po. Excuse me po. Pagka po yan, tawag dito yung small claims, usaping sibil po, wala pong epekto yan sa NBI tsaka sa police clearance. Pero po yan, kung yung pagpapatalbog ng cheque, tsaka po yung estafa, ayan po. Pag napatunayan yan, definitely ho yan, magmamarka sa NBI nyo yan, tsaka sa police clearance. No? So, sana po matapos na yung ganitong mga tanong. Kasi sa totoo lang, ito mga panakot na mga bugok at abusadong online lending apps. No? At saka hindi lang ho yun. No, ito yung kalimitan pinaniniwalaan ng ating mga kababayan na mangyayari po pag hindi tayo nakabayad sa ating pag-uutang. Hindi pa lang po nakakapagbayad. Kaya nga ho ako lagi ko sinasabi sa inyo, regardless kung saan kayo nakahiram. Okay? Kung sa mga abusado at bugok na online lending apps, pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Bakit? Kasi kahit anong pakiusap nyo dyan sa mga bugok na yan, hindi ho makikinig yan. Ngayon, kung meron kayong utang sa lending, financing at bangko, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. Okay? Gumawa ho kayo ng payment plan sa kanila. No? Kung ang kaya nyo bayaran, kung dati ang amortization nyo is nasa 5,000, kung kaya nyo is let's say 2,000, bayaran nyo 2,000. Gumawa ho kayo ng kasulatan para matapos ho yan. Kasi sa mga lending, financing at bangko, at lalo na kung yan po submitting entity ng CIC, baka ho magkaroon kayo ng marka sa CIC. Okay? Kung submitting ho yan, yun ho sinasabi ko sa inyo. Pero din sa mga abusadong online lending apps na hindi naman ho submitting entity, wala hong epekto yan. No, pero lagi ko sinasabi sa inyo, pagka ho tayo nakahiram, obligasyon natin. So, kailangan ho natin siyempre pagtuunan at kailangan natin ito pa rin. Okay? For regardless yan, kung online lending apps yan, lending bangko, or financing. Kailangan ho natin isolve. Napakinabangan ho natin kasi. No? So, doon sa inyo katanungan, ang payo ko lang ho sa inyo, huwag niyong intindihin kung ano yung magiging kaso o kung magkakaroon ng kaso sa NBI o sa police clearance. Ang pagtuunan niyo po is mabayaran niyo siya para matapos na yung isipin po ninyo.
Okay po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.